Nako, eto na. Biglaan pagharang ng Interpol kay Atty. Harry Roque. Diano sa Netherlands. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mainit-init pa. Breaking news. Atty. Harry Roque, inaabangan ng Interpol. Ulihin ng Interpol. Diano sa Netherlands. Nako, ay yan po mga kaibigan ng ating bibigyan ng linaw dahil nakita na ho at lumantad na itong si Roque nakasama ho ni Sara Duterte, Robin Padilla at bumisita ho diyan ho sa kulungan ni dating Presidente Digong. Hindi ko lang alam kung ito ay pinayagang makapasok dahil alam po natin na ayon sa balita ay si Sara Duterte lang ang pinayagan na ika nga po ay makausap itong si Digong buhat po sa kanyang pinagkukulungan diyan sa Netherlands. Batang pag-usapan po natin ngayon na ito po ay ilang buwan na nagtatago sa visa ng warrant of arrest dito sa Republika ng Pilipinas. Itong si Roque dahil na contempt niyan sa ika nga po ay Kongreso. Hindi ko na po ipapaliwanag ang mga dahilan kung bakit siya hinahanap dahil alam ko po na subaybayan nyo ito. At syempre, ang pinakakaabangan nyo dito ay itong pag-akyat sa korte ng kaso niya na qualified human trafficking na nasa DOJ po ngayon. Yan po ay panibago na warrant of arrest kung sakali na lumabas po at kung may probable cause para iakyat sa korte. At ang bigyan po natin ng highlight ngayon ay bakit itong si Atty. Harry Roque ay labas-pasok ho diyan sa ika nga po'y iba't ibang country, paliparan. Dati ho ay nabalita na napapuntaan Japan, Amerika, Dubai, but ngayon ho ay kumpirmado na nandiyan ho sa ika nga po ay Netherlands at sa sumusuporta ho, binibisita kasama ho ni Sara Duterte at ni Robin Padilla. Yarong pangit tingnan ho. Hindi naman tayo nagmamalinis. Isipin nyo, senador ka, vice presidente ka, ang kasama mo ay pinaghahanap ng alagad ng batas. Ano ang tawag ho doon? At siyempre, konsentidor. Konsentidor. Tama ba ako? Konsentidor? Kinukonsente, mga kaibigan, at walang pakialam. Basta sila magkaibigan. Ay, mahabang usapin ito kung pag-uusapan po natin. At ang matunog ho dito, kalat na kalat ho. At ang mainit na usapin ay harangin itong si Roque ng Interpol dahil dito sa visa ho ng kanyang warrant of arrest ay nakipag-ugnayan ang ating pamahalaan at nakikipag-ugnayan para gawin po ang lahat at nasa ganun ho ay madakip at mahuli itong si Roque. Ba't bibigyan po natin ng linaw yan, mga kaibigan? Kung ito ba ay may katotohanan? Totoo ba itong mga lumalabas na ito? Bago po natin bigyan ng linaw yan, gusto ko munang ipakita sa inyo itong si Roque. Nandyan ho, yan ho sa Netherlands at nagpa-press conference pa. Alam mo, natatawa ako sa kanyang mga press conference. Ito si Sara Duterte. Nagpa-press conference ay yung mga kaharap niya ay mga vlogger, mayroong isang malaking streamer o dalawa ata, ay mga kakampi ho nila yan. Sige, halika kayo dito, magpa-press conference ako. Ay sila din ho, parang mga buang. At ang daming trolls. Akala nyo ba yung gusto ko pong iparating sa inyo, yung mga nagko-comment mga trolls ho, yan pansinin nyo, nakalock profile, halos isa ho ang sinasabi. Mga kaibigan, pansinin nyo po, computer po yan, nagpaparami ho lang para na sa ganun kunwari pinagtatanggol itong si Sara Duterte at si Digong Duterte. Ilan ho dyan ang tunay na tao? Ay may respiatos nga, ay piniki. Ay computer ho, ay napakadali gumawa ng trolls. Ba't hindi ko po ginagawa yan, mga kaibigan? Kunwari magko-comment ka, pero computer ay hindi tunay na tao. Isang tao ang gumagalaw, computer ang pinapagalaw. Kunwari ay maraming tao. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo.
yung mga lumalabas na mga sa wall nyo, yan po ay mga computer na troll. Sila ho ang nag-uusap-usap dyan. Mga kaibigan, mapapalayo tayo pinadaanan po natin. Dahil patuloy yung pambubudol. At wala namang maniwala kundi sarili nila at dating tagasunod. Pakinggan po muna natin itong si Attorney Harry Roque mula po diyan sa Netherlands, at mamaya ho ay tatalakayin natin ito na ika nga po mainit na usapin na aabangan at tulihin ng Interpol kung ito ay may katotohanan. Ito po. Sitwasyon na yun sa loob ng first year lamang ng desisyon sa kaso ng Burundi. So, ngayon, yan ang uunahin namin at hindi namin aantayin ng September 25. Attorney, anong stand nyo po na ang ating Pangulo ay kinidnap galing Hong Kong tapos Kaya hindi nga natin po, partner yung sinasabi Dubai? namin, yung kidnapping dapat dahilan para mawalan ng jurisdiction ang ICC dahil ang kidnapping ay illegal. At hindi pwede na magkaroon ng jurisdiction ang isang hukuman na nagbibigay ng katarungan. So mali ang paraan ng pagkakaroon ng jurisdiction sa pagkatao na nasasaktan. Attorney, yung pagbasa nito rin ng Miranda rights, tama ba yun bilang Mali po. attorney? Kasi binasa na niya, Miranda rights sa Pilipinas. Kasi yan. Kikisuhan yan, no, for point. Nasa lokal na hukuman. Ay, Ito sigurado ang kanyang Kisuhan. mapapagdaan. Yung mga tagasunod nila na mga na Pilipina ho doon, Pilipino, ay ginagawa ho nila ng paraan na kunwari ay nagtatanong at kakampi ho yung mga sagot nila. But given na ho yan, huwag na po tayo magtaka dito kay Attorney Roque na ito po ay nasobrahan din ho ng talino. Hindi po ito tumitingin sa ebidensya. Tumitingin ho ito ay sa pagiging magkaibigan nila ni Sara Duterte, ni Digong Duterte, mga kaibigan, diyan po yan sa Netherlands. Hindi ko na yan naipakita yung magkasama sila ni Robin Padilla, ni Sara Duterte na magkatabi sa larawan sa video dahil naipakita ko na po kahapon. So sabi nga niya, ikinidnap si dating Presidente Digong at sabi niya ay hindi niya naaintayin na ika nga po desisyon ng Marso sa lalong madaling panahon. Ang sabi ni Attorney Roque ay palalabasin nila itong si Digong Duterte na nakakulong na ito po ay nananaginip ng gising, nagmamind condition ng taong bayan. Ay walang maniniwala ho dito sa mga ginagawa. Sarili niya ang maniniwalang at mga dating tagasunod. But ang bigyan po natin mga kaibigan ng linaw dito. Ito po ay mga public opinion lang ng ating mga mahal na taga-subaybay, taong bayan, pipera, ang mga tagasunod ni Digong at ni Roque. Ang daming kumakalat to sa malalaking stream media, social media, na ang sabi nga nila ay nagbibigay sila ng anumang public opinion na hulihin na ng Interpol, haharangin na ng Interpol diyan ho sa Netherlands itong si Attorney Harry Roque para ika nga po ihulihin. Mga mahal kong taga-subaybay, yan ho ay walang kumpirmasyon. Pawang public opinion yan mga kaibigan na pwede mangyari, mga mahal kong taga-subaybay, dahil may bata yan ho, si Alice Go ho, yan ho ay sa bisa ho ng pag-contempt ng Senado, mayroon din sa Kongreso, kaya ho nadakip ng Interpol. Ay bakit si Attorney Harry Roque ay na-contempt din ho at active ang warrant of arrest? Bakit ho hindi ipadakip, ipaharang sa Interpol? But ito mga kaibigan, ang tandaan po natin, may kumpirmasyon na ho kung nasaan lugar itong si Attorney Harry Roque. Abangan po natin ito, mga mahal kong taga-subaybay, kung ano ang aksyon, ang mabilisang aksyon dito ng ating pamahalaan. Pwedeng mangyari ito. Lihim na gumagalaw ngayon ang ating pamahalaan para nang sa ganon ay makipag-coordinate sa Interpol at nang sa ganon maharang at madakip itong si Harry Roque. Yan o ay pawang public opinion na pwedeng mangyari bukas, ngayon at isang araw at darating pang araw, dahil meron po tayo. Kaya nga itong si Digong ay ibinigay sa Interpol at nang sa ganon ho, kapag ang ating pamahalaan ay nag-request na ika nga po'y may padadakip sa ibang bansa sa tulong ng Interpol,
ay hindi tayo paindihan ang ating pamahalaan. Iyan po ang layon niyan, mga kaibigan. Abangan po natin at mga kaabang-abang ito, mga mahal kong taga-subaybay. Muli po, maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palapakan.